Napabuntong hininga si Joe Amy at sinabing bakit hindi na lang sila mamuhay ng payapa? Bakit kailangan nilang lumaban hanggang kamatayan? Hindi ko maintindihan kung anong tumatakbo sa mga utak nila. Napailing si Joe Amy sa pagkadismaya. Malinaw na galit ito sa walang katapusan na labanan. Para sa kanya, mukhang ang mga tao ay hindi pinapaalagaan kung anong meron sila at tanda nilang isugal ang lahat. Kinumport ito ni Uncle Yu at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Joe Amy. Ngumiti ito at sinabing, huwag kang mag-alala. Kahit gaano pa kabigat ang mga problema, kayang-kaya natin to. Basta focus ka lang sa paggawa mo ng trabaho mo dito at huwag kang pa-stress sa ibang mga bagay. Sa sala, umupo si Jiang Li sa sopa at napapaligiran ng kanyang grupo. Oras na para magtrabaho yang Shinshin. Nagsimulang tignan ito ni Jiang Li. Ako na ang namamahala sa 3 persa ng Tianhai City. Kailangan mo kagad kontrolin ang kanilang mga network system. Sa pamamagitan nito, masusundan ko ang mga galaw sa iba't ibang lugar ng Tianhai City kahit anong oras. Tumako si Yang Shinshin at sumagot, akong bahala kapatid na Jiang Li at pwede ko ring subukan maiyak ang mga network ng ibang mga city. Tumaas ang kilay ni Jiang Li at magulat. Kaya mo ring gawin yon? Ngumiti lang si Yang Shinshin at sinabing, oo naman. Dati, hindi naman kinakailangan dahil ang pinaka-concern lang natin ay ang Tianhai City. Pero ngayon, dahil ang ibang mga city ay nagiging banta, kinakailangan na ito. At sa network naman ng Blizzard City, hindi ko ito gagalawin ng walang pag-iingat. Ang network ng ibang mga city ay mas madaling i-crack, maliban lang kung internal system ito. Ipinaliwanag ni Yang Shinshin na kahit malapit na ang katapusan ng mundo, ang internet ay hindi pa rin lubos na nawawala. Nagpatuloy ito. Pagkatapos ng lahat, may 6 pa rin na rehiyon na natitira at may kanya-kanyang level na puwersa na pambansa. Pinapanatili ang infrastruktura na kailangan para suportahan ang ekonomiya at ikinabubuhay ng mga tao. At ang halos lakas ng lahat ng yun ay umaasa sa communication equipment at central control system. At nandoon ang kahinaan. Kung makakapasok tayo sa mga network, makakahanap ako ng mga kahinaan. Kumislap ang mga mata ni Jiang Li at sinabing, sige, subukan mong iyak ang network ng Dawasawa City. Kailangan ko ang datos ng kanilang lakas, lalo na ang impormasyon ng kanilang mga mutant. Ngumisi si Yang Shinshin at sinabing, ako nang bahala kapatid. Pagkatapos, dumingon si Jiang Li kay Lu Karen. Marami kang nakita at nalaman sa Blizzard City. Ang black suit at ang mga materyales ng mga building. Pagtuunan mo ng pansin ang mga ito. Una sa lahat, gumawa ka ng suit na ganon. Malinaw na excited dito si Jiang Li. Hindi pa ito nakakakita ng ganong klaseng martial arts training suit na nasuot niya sa Blizzard City. Ang paraan ng pagpapausay ng physical na abilidad ng sumusuot ay kakaiba at kapanapanabik. Nagpapaalala ito sa kanya sa teknolohiya ng human exoskeleton na tungkol sa nabasa niya sa online. Pero ang mga suit na ito ay kakaiba. Ginawa ito para maisuot na maaaring palakasin ang physical na lakas. Kung magkakaroon siya ng mga ganito, ang kanyang buong team ay lalakas. Kahit na ang mga babae na hindi biyasa sa pakikipaglaban ay magkakaroon ng masigit na proteksyon at tumaas ang tsansa na makasurvive. Kinuha ni Lu Karen ang atensyon ng lahat at nagbigay ito ng isang saludong pang-militar. Pagkatapos, lumingon si Jiang Li kay Yang Mi at sinabing, kailangan mong magpatuloy sa trabaho mo. Mas maraming special na abilidad na pagkain kang maipon, mas maganda. Masayang kumango si Yang Mi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagpapabaya araw-araw. Binigyan ito ni Jiang Li ng thumbs up. Ayos, yan ang gusto kong marinig. At ang iba ay naganda na rin para sa anuman na maaaring dumating sa kanila. Wala namang special na ginawa, nanatili lang ang mga ito na maging alerto at maging handa sa paparating na laban. Sa sumunod na araw, habang si Jiang Yi natutulog ng maimbing, ang AI security system ng Safe House ay biglang nag-activate. Inalerto nito ang buong Safe House dahil sa paparating na kalaban. Mabilis na bumangon si Jiang Li at tinignan ang kanyang cellphone para i-check ang paparating na panganib. Habang nakapokus ang mga mata nito sa screen, hindi niya mapigilan na bumulong. Hindi talaga sila makapaghintay. Kaagad na-realize ni Jiang Li na ang mga ito ay mensahero lamang mula sa Day City. Ang mga mensahero ay dumating sakay ng 2 modified na snowmobile. Si Jiang Li at ang kanyang grupo ay kilala ang pangunahing pwersa ng Day City, kaya kaagad nilang napansin ang mga sasakyan at simbolo na ang mga mensahero ay galing sa ibang lugar. Pagkatapos alertuin ng AI system si Jiang Li at ipakita ang mga itim na armored na snowmobile, mabilis na bumangon si Jiang Li at nagsuot ng panlaban na damit. Hindi niya mapigilan na matawa at sinabing, sa wakas, dumating na rin kayo. Tingnan natin kung aling grupo ng Day City ang unang mamamatay. Nakabihis na rin sina Uncle Yu at Liang Yu at naghihintay sa kanyang pinto. Tara na, tignan na natin, sabi ni Jiang Li. Habang naglalakad palabas ang mga ito, nagsalita si Liang Yu. Huminto sila mga 200 metro mula sa Safe House. At kung titignan mo ang kanilang mga suot, hindi sila taga rito. Tumango si Jiang Li, seryoso ang ekspresyon nito.
Alam ko, ang mga taong ito malamang ay mula sa Day City. Napakunotang noon ni Uncle Yu at sinabing, sa tingin mo ba, pumunta sila para magdeklara ng gera? Tumawa lang si Jiang Li at lumingon sa kanya. Magdeklara ng gera? Nakakita ka na ba ng taong sabik na sabik sa gera na mag-aabiso muna bago maglabanan? Tumingin lang sa kanya si Uncle Yu at nagubuluan. Kung gayon, bakit sila nandito? Kumislap ang mga mata ni Jiang Li. Ngumisi ito at sinabing, baka sinusubukan lang nila tayong takutin. Umaasa sila na susuko tayo nang hindi lumalaban. Nang marinig ni Uncle Yu at Liang Yu ang mga sinabi ni Jiang Li, magkatinginan ng dalawa ng may pagkalito. Tama ba ang narinig ko, sabi ni Uncle Yu? Kahit hindi sabihin, malakas ka Jiang Li. Kahit na ang lahat ng pwersa ng Tianai City ay mahina, may kakayahan pa rin tayo na lumaban hanggang kamatayan. Lakas ng loob nilang pumunta para takutin tayo. Halos wala itong saysay. Kahit na bumagsak ang Tianai City, may mga ilang mutant at armadong pwersa pa rin natitira. Kung magkakaroon ng labanan at lumala ang mga bagay-bagay, walang sino man ang mananalo. Kung tutusin, si Jiang Li at ang kanyang grupo ay hindi mahina. Sinong mag-iisip na mahina si Jiang Li? Ilang buwan pa lang ang nakakaraan, si Jiang Li at ang kanyang grupo ay nagawang talunin ang maraming base ng sabay-sabay. At ngayon, ang lakas ni Jiang Li ay lalong lumakas. Napabagsak pa nito ang isang Epsilon level na mutant na mula sa grupo ng sumasamba sa niebe. Sinong maglalakas ng loob na amunin siya ngayon? Umisilang si Jiang Li at sinabing, sinong may pakialam? Tara na, tignan natin para malaman natin kung saan nanggagaling ang kanilang lakas ng loob. Pagkatapos, naglakad na ang mga ito pababa sa hagdanan kung saan ang lahat ay naghihintay sa kanila sa baba. Sa sandaling dumating sina Jiang Li, ang grupo ay medyo kinakabahan. Bagyang umiti si Jiang Li at sinabing, anong klaseng mga titig yan? Wala ito. Kayong lahat bumalik na kayo kung ano man ang ginagawa nyo. Habang si Mingming ay tumalon sa balikat ni Jiang Li at maraan nitong inaplos ang kanyang malambot na balahibo. Si Uncle Yu at Liang Yu ang pwede lang na sumama sa akin. Hindi na gaanong binigyang pansin ni Jiang Li ang mga alipores sa labas. Hindi na kailangan na bigyan pa sila ng labis na atensyon dahil magmumukha lang na natatakot ito sa kanila. Kaya lumabas na sila ng safe house at naglakad papunta sa naghihintay na grupo. Itinaas ni Jiang Li ang kanyang kanang kamay at bumulong. Dimensional Shield, isang pabilog na arang ang lumitaw sa kanilang harapan. Sapat lang ang laki nito para palibutan sila at harangin ang anumang posibleng atake mula sa lahat ng direksyon. Pinag-aandaan nito ang pinakaposibleng masamang mangyari. May tatlong klase ng Dimensional Gate si Jiang Li na ginagamit pang depensa. Dimensional Gate, ito ang pinakamalaki at pinakamalakas na depensa, pero hindi ka makakagalaw kapag naka-activate ito. Dimensional Shield, ito ay may maliit lang na saklaw at katamtamang lakas ng depensa, pero kahit saan nababagay ito. Perpekto ito sa malapitang labanan. Close boundaries, ito ang may pinakamalit na saklaw ng depensa, pero nagbibigay ito ng 360-degree na proteksyon na walang anumang butas ng kahinaan. Kaya lang, ito ang pinakamainang depensa dahil sa pagbaluktot nito sa space sa pabilugnan nyo. Pinili ni Jiang Li ang tamang opsyon para sa sitwasyon. Habang naglalakad sila ng mabagal sa niebe, papunta sa dalawang sasakyang nakaparada, ang mga sundalo sa loob ng sasakyan ay pinagmamasdan sila. Isa sa mga sundalo na ito ay isang matipunong mutant na may balbas. Nagsalita ito, eto na sila. Isa sa mga kasama nito ang tumingin sa bintana. Mabilis lang na sinulyapan ang mga ito at sinabing, ibigay mo na lang kaagad sa kanila ang sulat para makabalik na tayo. Huwag na tayong magsayang ng oras dito. Ang isa pang lalaki na nakaupo sa likuran, napayat at may nakakalukong ngiti, ay tinapik ang kanyang kasama sa balikat at sinabing, hindi araw-araw na pupunta tayo dito. Relax lang, ang lugar na ito ay mapapasa atin din. Tumingin lang sa kanya ang kasama nito. Umasa na lang tayo na matalino sila at ibigay na lang sa atin kaagad ang lugar na ito. Hindi nila siniseryoso si Jiang Li at ang kanyang grupo. Kung tutusin, iniisip nila na ang Tianai City ay bumagsak na at ang mga natitirang pwersa ay hindi kayang labanan ng tatlong malalaking organisasyon mula sa Day City. Nang makalapit na sina Jiang Li at ang kanyang grupo, kaagad nagsalita si Jiang Li. Sino kayo? At anong gusto nyo dito? Taga Day City ba kayo? Tumango at ngumisi ang lalaking may balbas at inilabas nito ang puting papel na sobre mula sa kanyang bulsa. Mula kami sa Dawasawa City, mensahero ng tatlong malalaking pwersa ng Day City. Ang mga lider ng tatlong pwersa ay gumawa ng liyam para sa iyo at umaasa ako na babasahin mo ito ng mabuti. Kiniabot nito ang sobre. Makikita mo sa loob ang contact details. Kapag nabasa mo na, i-email mo kami. Habang inaabot ang sobre kay Jiang Li, tinitigan lang ito ng matalim ni Jiang Li. Sa totoo lang, sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, ay kayang-kaya niyang kapusin ang mga ito. Pero sa mga sandaling iyon, mas sinaalala niya ang kaligtasan ng iba. Lalo na, hindi pa nito lubos na naiintindihan ang abilidad ng mga kalaban.
Isang ungang lamang ang gagawa ng ganong mga bagay.